Ito pala mayroon akong sasabihin sa experience ko naman ngayong araw. Ang masasabi ko lang sa lahat ng nais na magkaroon ng gamit, no? Magkaroon ng basta mga pangdepensa sa katawan, kabal. Kung magkaroon kayo ng ganon, magkaroon kayo ng tangan, huwag niyong isipin na hindi kayo masusugatan. Huwag niyong isipin na may ganito na ako, may tangan na ako, may gamit na ako, hindi na ako masusugatan ito. Masusugatan pa rin kayo. Lalong-lalo na pag sa kayo, may ginagawa kayo, nagluluto ka, naghihiwa ka ng karni, gulay, or naglilinis ka sa mga talagang medyo may mga bakal-bakal, ganon. Masusugatan kayo. Katulad kanina nangyari sa akin, naglinis kami. Mayroon akong nalinisan na bulok na upuan. Yung pang-opisina na upuan, nakalagay lang doon sa may isang vacant room. Sira pala siya, para siyang may doon, may yero sa baba. Natuklap siguro. Matalas. Nahiwa ako. Nasugatan ako, guys. Kahit mayroon akong dala. Mayroon akong tangan. Ito yung sugat ko kanina. Hiwa kanina to eh. Nahiwa to. Nahiwa to mga ilang minutes lang. Parang paunti-unti na nawala yung lumiit. Paunti-unti nang lumiit tong sugat ko. Yan. Kanina mahaba to, tapos parang mayroong talaga, yung yero, yung tama ng yero talagang baon. Yan. Pero pag nasugatan naman kayo, yun sa experience ko di pa ako nasugatan na na yung laman mismo nasugatan. Yung ito lang, skin, balat lang mismo. At saka pag mayroon kasi kayong tangan, masusugatan kayo ng mga minor injury. Yan, minor injury, yun lang. Kaya hindi siya ganong lala. Di katulad ng wala kang tangan, wala kang dala, wala kang gamit. Yung pag nasugatan ka, talagang kung ano kalakas yung impact, yun talaga matatamo mong sugat. Yun talaga yung mahiwa sa katawan mo, sa kamay mo. Iba talaga yung mayroon kang tangan, mayroon kang gamit. Kung ma-aksidente ka man o maiwa ka man, hindi siya sobrang malaki. Napaka minor. Kaya mo tag to, hiwa ko, parang mahaba to kanina tapos medyo malalim-lalim. Pero tingnan mo, wala lang hindi na makita yun lang, guhit lang yan. Katulad yan yung katulad yan pag naghihiwa ka sa katawan mo, mayroon kang tangan, di ba? Nag-testing ka, hiwa ka sa katawan mo, magkakaroon pa rin yan ng magkakaroon pa rin ng kalmot, parang kalmot ng pusa, parang kalmot ng pusa lang yan. Paghiwa ka dito sa maghiwa ka dito, magkakaroon ng kalmot yan, katulad nito mayroong parang kalmot. Magkakaroon ng kalmot yan. Kahit saang part ng katawan mo, kung talagang hiwa-hiwaan mo, magkakaroon lang ng kalmot yan. Pero hindi yan babaon yung tanim nun. Yun. Baka isipin nyo, pagka nagkaroon kayo ng tangan, nasugatan kayo, nagkaroon kayo ng kalmot, isipin nyo agad na walang bisa. At saka pag mayroon kayong tangan,
or nag-iisip kayo, nagbabalak kayo, magkaroon kayo ng tangan, siguraduhin nyo sa sarili nyo na marunong kayo magdasal. Padasalin kayo. Yan ang importante yun, madasalin kayo eh. Kahit minsan-minsan lang, hindi naman yung buong isang araw yung 3 beses kayo magdasal, hindi naman required. Basta wag kayong kumuha sa mga lumang gamit na pinapasalo. Wag yung kunin yun kasi nga kung ano yung pisahan nun, mayroong obligasyon ka, kailangan mo na magdasal sa alas 6, 9, alas 12, alas 3, yan. Obligasyon yun yung obligasyon yun na gagawin mo sa tinatangan mo. Kaya wag kayong kukuha sa mga lumang gamit na luma ngayon, maganda yun, tested yun, tsaka mabisa. Kaso nga lang mayroong kailangan kang sundin, obligasyon. Kapag hindi mo magampan lang kasi mawala yung sayang, mawala lang din yung visa. Tsaka baka sisingilin ka ng gamit. Kailangan yung may gamit ka, ipasok mo sa simbahan, paliguan mo ng bendita, holy water, yan. Lagi mong hawakan pag sa loob ng simbahan. Yan. At kailangan talaga na maging madasalin ka. At saka kung mayroong ang tangan, kahit makagawa ka naman ng kasalanan, kung nang babae ka o pumunta ka sa beer house, bumibili ka ng babae, or basta kahit anong klaseng mga nagawang kasalanan, lagi mo yan hihingian ng patawad sa Diyos. Lagi kang hihingi ng patawad sa Diyos, na ikaw lang mismo nakakaalam, na walang ibang tao nakakaalam, na idasal mo, na nag-iisa ka lang. Kasi hayaan mo na yung ibang tao na kung ano yung trato nila sa iyo, kung ano kasi yung nakikita nilang pangit sa iyo, yun lang yung tatatak sa isip nila. Kasi mas maalala nila yung mga pangit na ginawa kaysa magagandang ginagawa. Kaya hayaan mo na yun sila. Gagawin mo na lang, magdasal ka na, linisin mo sarili mo, tapos alagaan mo yung tangan mo. Yan. Ilagaan mo yung tangan mo. Pag nalagaan mo yung tangan mo ng dasal, alagaan ka rin ng tangan mo. Lalong lalakas yan ng lalakas. Yan. Kasi yung iba naman kasi, marami naman kasi sa atin na hindi naniniwala dyan sa mga sa tinatangan. Mayroon tayong tangan, mayroon tayong gamit. Marami dyan hindi naniniwala kasi nga iba rin natatakot. Kasi sabi nila yun isa sa masama. Yan, dalawang kasing klase yung ang sitwasyon sa mundo. Mayroong masama, mayroong mabuti. Kaya doon tayo sa mabuti, kung ano yung gusto mo itangan, piliin mo yung mabuti, yung hindi siya kaliwa. Pipili mo yung mabuti kasi ipasok mo yun sa simbahan, mabasbasan mo yun, at hindi ka malaman mo man hindi ka nakakasakit. Yan. Yun lang. Tsaka pag mayroon kayong tangan, huwag kayong magmadali na masubukan kasi kusa lang yan maramdaman mo, lalong lalo na sa mga aksidente. Yun naman talaga pag may tangan kaya yun para sa depensa mo pag may sakuna, aksidente, pag nakasakay ka sa taxi, sa bus, pag mga aksidente yung sinasakyan mo, hindi ka basta-basta na napinsala. Yan yun ang purpose nun, hindi magsiga-siga.
Gano'n. Siyempre depensa sa sarili, sa pamilya, matulungan mo rin yung mga pamilya mo. Mm. Yun lang, kailangan 'pag gusto na magkaroon ng tangan, kailangan magbalik loob sa Diyos o magkakaroon ka naman ng kasalanan, palihim ka na magpahingi ng patawad. Kailangan marunong ka mag-ano, kahit hindi ka marunong mag-rosaryo, basta alam mo lang yung Our Father, Ama namin, yan, sumasampalataya, Aba Ginoong Maria, ah, luwalhati, yung mga ganyan. Yan yung mga ano yung sinasuggest din ng mga ano ng mga antingeros. Yan lang tayo. Ito pala yung Saint Benedict na binili ko. Ako lang din na basbas. Ako lang din naglagay sa loob ng mga ano, ng mga pampapalaman ba. Ako lang. Okay. Good night.